masasabi na ang isang lalaki ay in love sa isang babae? Kapag when you let your walls down, Ang kasi lalaki. ganito yan. Ang mga babae kasi may ugali. Ang mga babae na. When we tell you things that makes us vulnerable, when we fight, you use it against us. You weaponize it. Ano ba? Ito, common example to. Ang mga lalaki kasi pasikat minsan pag bago ang relasyon. Oh. Alam mo, dati akong babaero eh. Nagbago ako dahil sa'yo. That's a line. Pero ang maalala ng babae, Babaero. babaero ako, nawala na yung nagbago ako. So pag nag-away sila, or may duda siya, bawa, hindi niya makontak. Ang lagi niya maisip, dating babaero to. So na-weaponize. So the man will stop saying things. Hindi na ako magkakwento sa'yo, kasi i-weaponize mo yan eh. Ginagamit yung vulnerability Yeah. ng lalaki To win an argument. to win an argument. Kasi totoo nga naman, dati nga naman babaero. Pero you had no way of knowing it, sinabi lang naman sa'yo. So, kung ang tanong is, paano malalaman na in love ang lalaki? Kung kaya na namin magbaba ng walls namin. Diba? We can be vulnerable around you. And that's very difficult to achieve. Ang naniniwala po ko na sa relasyon, babae talaga ang boss. That's coming from a guy, ah. Ang babae nagdadala. Yes, ma'am. Pero, your duty as a woman is to make us feel that we are the boss. Halimbawa, ma'am, True. kurtina ng bahay. So, you allow your husband to choose. So, red, black, blah, blah, blah. You have 5 favorite colors. Anong gusto mong kurtina? And the guy would say, red. Kahit anong mangyari, kami namili, pero panalo ka pa rin. Why? Because you gave us the choices. That's very tricky. But we feel like, ako namili ng kurtina namin. Pero totoo niyan, faith. So, it's your duty to make us feel that. Huwag mo kami hubaran ng pride. May nabasa ako na if you talk to your husband like a king, he will show up like a king Yes, ma'am. in a relationship. But if you talk down to your husband like a loser, he will be a loser in a relationship. Ang babae talaga, we measure love differently, ma'am. Ang babae, you measure love with the little things that we do for you. We are about the details. Yes, ma'am. The smallest things, big deal sa amin yan. See, for example, binilang kita ng bouquet, the biggest bouquet of flowers I can buy. Pero pinahatid ko lang sa driver ko. That wouldn't mean anything to you. Compared sa, bumitas ako ng bulaklak sa gilid at inabot ko sa'yo ng personal. That means the world. So, ganun mag-measure ang babae ng pagmamahal. Kami naman ba lalaki, iba naman ang pag-measure namin. We measure love with the amount of respect we enjoy from you. Case in point, halimbawa, yung jowa ko po, hindi ako sinasama pag lumalabas sila ng friends niya. Eh kasi nung sinama ka niya one time siguro, nagsisimangot ka doon. Hindi niya sama talaga. Kahihiyan ka lang doon eh. Mabastos siya. So hindi ka niya kasama. Kwentuhan ka na lang niya. Pero kung masarap ka kasama, baka mamaya hindi siya pupunta pag di ka kasama. Maraming ganun. Yung arting wala sa lugar. Maraming yung mga arting wala sa lugar ng mga babae. May mga ganun. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit yung mga kabataan ngayon hindi na nag-o-open ang kanilang mga problema sa kani-kanilang mga magulang? Kasi sa tuwing umiiyak sila, imbis na pakinggan at yakapin mo, pinapagalitan mo pa. Tapos sinasabihan pa natin sila na, anak, ako pakinggan mo. Ito ang pangarap ko para sa'yo. Buti pa si kapitbahay, ganyan. Buti pa si pinsan mo, ganito. Buti pa si kapatid mo, ayos na. Bakit di mo sila gayahin? Pasensya at paumanhin na po sa mga magulang dyan na mahilig mangumpara. Bawas-bawasan na po sana. Kasi hindi po yun nakakatulong. Bagpos nakakababa pa po yun ang confidence ng mga anak nyo. Oo, alam po nila na para rin po sa ikabubuti nila yung mga gusto nyo. Pero kung minsan, pakinggan rin po natin ang mga gusto ng mga anak natin. Kasi po, may mga bagay sila na gustong gawin, pero hindi nila matuloy o magawa kasi sinasabi nyo po na ito dapat yung kailangan nilang sundin. Na ito ang mas okay para sa kanila. Kahit piliin pa niyang magdoktor, pulis, piloto o engineer, kung hindi naman yun yung nasa puso nila, baliwala rin. Kaya madalas nagre-rebelde rin siguro ang maraming kabataan kasi imbis na sila po ay ating suportahan, sila pa po ay ating nahahadlangan. Alam niyo po ba kung bakit gusto nilang yumaman? Kasi gusto po nilang makatulong o makabawi sa lahat ng paghihirap niyo. Real talk lang po, hindi po lahat ng gusto ng magulang
magulang ay nakakatulong para sa anak. Kasi po, minsan, iyon pa po yung nagiging mitya ng paglayo ng loob nila para sa inyo. Kaya madalas ay hindi sila nasasabi ng kanilang mga problema. Kasi imbis na makinig tayo at magpayo ng maayos, ay pinapagalitan pa natin sila. Alam ko po marami pong mag-a-against dito, pero po sana kahit minsan ay pakinggan rin po natin ang boses ng mga kabataan. Dahil may mga bagay sila na gusto nilang patunayan at suportan nyo lang po ang kanilang pinakakailangan.